Magandang araw mga mag-aaral ng Divine Jesus Learning Center. Ang paksa natin ngayong araw ay ang ikalawang bahagi ng paksa natin na ang Pilipinas sa mundo. Ating simulan. Mga kontinente at karagatan. Hindi lamang mga likang isip na guhit ang makikita sa mapa at globo. Matatagpuan din dito ang mga malalaking bahagi ng mga lupa na tinatawag na kontinente. May 7 kontinente ang makikita sa mundo. Ito ay Hilagang Amerika, Timog Amerika, Africa, Europa, Asia, Oceania, at Antarctica. Ang malaking bahagi ng anyong tubig naman ay tinatawag na karagatan. Mayroong 5 karagatan sa mundo. Ito ay ang karagatang Artiko, karagatang Atlantiko, karagatang Indian, karagatang Pasipiko, at katimugang karagatan. Gamit ang mga likang isip na guhit sa pagtukoy ng lokasyon. Ang mga likang isip na guhit na ito ay ginagamit din upang matukoy ang tiyak na kinaroroonan ng isang lugar o tinatawag ding absolute na lokasyon sa pamamagitan ng paggamit ng guhit latitude at longitude ay kukuhanin ang lugar na magtatagpo ang dalawang guhit na ito. Tinatawag na grid ang pagtatagpong ito. Ang sukat ng latitude ay makikita sa kanan at kaliwang bahagi ng mapa. Ipinakikita nito ang layo ng bawat latitude mula sa Ecuador. Ang sukat naman ng longitude ay makikita sa itaas at ibabang bahagi ng mapa kung saan ay ipinakikita nito ang layo ng longitude mula sa punong meridyano. Sa makatuwid, upang matukoy ang tiyak na lokasyon ng isang lugar ay kailangang kunin ang grid nito. Halimbawa, ang bansang Oslo, Norway ay makikita sa 59 degree hilagang latitude at 10 degree silangang longitude. Ang susunod na paksa natin ay ang lokasyon ng Pilipinas. Gamit ang grid, makukuha ang absolute o tiyak na lokasyon ng Pilipinas. Ito ay makikita sa 4 degree to 40 at 21 degree to 10 hilagang latitude at 116 degree to 40 at 126 degree to 34 silangang longitude. Nangangahulugan ito na ang ating bansa ay matatagpuan sa bahagyang itaas ng Ecuador at nasa silangan naman ng punong meridyano. Makikita sa mapa na ang Pilipinas ay matatagpuan sa Asia, ang pinakamalaking kontinente sa mundo. Ito ay nasa bahaging timog silangan ng Asia. Makikita sa mapa ang mga karatig bansa. Maaari ring malaman ang kinaroroonan ng ating bansa batay sa mga nakapaligid dito o ang tinatawag na relatibong lokasyon. May 2 uri ito, ang bisinal na lokasyon na tumutukoy sa mga lupa o bansang karatig at ang isa naman ay insular na lokasyon na tumutukoy naman sa mga tubig na nakapaligid. Kung suriin ang mapa, ang bisinal na lokasyon ng Pilipinas ay makikita sa hilaga nito, ang Taiwan sa kanluran ang Vietnam, sa timog kanluran ang Malaysia, at sa timog ang Indonesia. Ang insular na lokasyon naman ng bansa ay makikita sa silangan ang karagatang Pasipiko. Sa hilagang kanluran ay West Philippine Sea o kanlurang karagatan ng Pilipinas, at sa timog naman ang dagat Celebes. Ang susunod nating pag-usapan ay ang kahalagahan ng lokasyon sa klimang nararanasan ng bansa. Mula sa karagatang Pasipiko ay nakabungad na ang bansang Pilipinas. Bago pa man makarating sa ibang bansa sa Asia ay siguradong mapapadaan dito ang anumang sasakyang pandagat upang himpapawid. Ito ang nagsisilbing pintuan ng mga bansa sa Asia. Kaya naman noon pa ng unang panahon, ang ating bansa ay nagsilbing sentro ng kalakalan at transportasyon. Dagdag pa rito ay kilala ang mga Pilipino sa pagiging matapat kaya't naibigan ng mga dayuhan na makipagkalakalan dito.
Ang pagkakaroon ng katubigan ay nagbunsod din sa mga Pilipino na maging mahusay sa paggawa ng mga sasakyang pandagat. Ang ilan dito ay ang balangay, karakwa at paraw. Nang dumating naman ang mga Kastila sa bansa, bagaman sa pilitan ang paggawa ng barko sa ilalim ng sistemang polo e-servicios, ay nakagawa ang mga Pilipino ng sasakyang pandagat na ginamit sa kalakalang galyon na tumagal ng 250 taon. Ang pangyayaring ito ay itinuring na unang sistema ng pandaigdigang kalakalan. Ang nahukay naman na manunggalyar sa Tabon Cave Complex, Lipuan Point, Quezon, Palawan noong Marso 1964 ni Victor Dicalan at Hans Castin ay nagpatunay na mahalaga sa mga Pilipino ang tubig, kaya ang anyo nito ay taong nagsasagwan. Hindi lamang ito isang uri ng libingan, sa halip ito ay naging susi upang maipaliwanag ang kultura ng mga Pilipino, na tayo ay naniniwala sa kabilang buhay at bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino ang dagat. Biniyayaan ng magandang lokasyon ang Pilipinas bukod sa mainam ito sa kalakalan. Angkop din itong himpilan ng base militar, kaya naman nagtayo ang mga base militar ang mga Amerikano sa bansa noong nananatili sila rito, tulad ng Camp John Hay Air Base, Camp O'Donnell Clark Air Base, Corregidor Island, Fort Santiago, Sangley Point Naval Base, Subic Bay Naval Repair Facility at marami pang iba. Bagaman nakamit na ng mga Pilipino ang kalayaan sa kamay ng mga Amerikano noong Hulyo 4, 1946, ay nagkaroon ng kasunduan ang dalawang bansa na manatili ang base militar ng Amerika. Ninais pa rin ng Amerika na magkaroon ng base militar sa Pilipinas upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo, sapagkat ang Pilipinas tulad ng Guam ay nasa Asia Pasipiko. Mainam itong bakuran ng kanilang bansa nang sa ganoon ay hindi magiging madali ang pag-atake sa kanila. Ito ang dahilan kaya nanatili sa mahabang panahon ang base militar ng Amerika sa bansa. Ang susunod na pag-usapan natin ay ang suliraning kaugnay ng lokasyon ng Pilipinas. Kapansin-pansin ng ating bansa ay napapaligiran ng tubig at nakaharap pa sa karagatang Pasipiko. Sa karagatang ito nabubuo ang bagyo sapagkat dito rin nararanasan ang karaniwang pamumuo ng low pressure area na nadaragdagan pa ng lakas ng hangin dahil sa pagtatagpo ng hanging nagmumula sa hilaga at timog na bahagi ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit umaabot ng halos 20 bagyo ang dumaraan sa Pilipinas taon-taon. Ngunit ayon sa Pag-asa ay tinatayang aabutin ng 25 hanggang 35 bagyo ang dadaan sa bansa taon-taon dahil sa matinding init na nararanasan ng mundo. Ayon din sa mga dalubhasa, ang fenomenong ito na tinatawag na global warming ay magdudulot ng paglala ng El Nino at La Nina sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pananalasa ng Bagyong Ondoy noong Setyembre 26, 27, 2009 ay patunay na nararanasan sa bansa ang suliraning pangkapaligiran ng mundo. Ang walang tigil na pag-ulan at mga baradong kanal dahil sa basura ay nagresulta sa paglubog sa baha ng Kamay-Nilaan. Lumubog di lamang bahay at lansangan kundi pati na rin ang mga pananim sa karatig na lalawigan. Ang trahedyang ito ay gumising sa ilang tao para pangalagaan ang kapaligiran. Nakita rin sa pangyayaring ito ang kabayanihan at pagmamamalasakit sa kapwa Pilipino ng bawat isa. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng katubigan sa paligid ng bansa ay nakatulong upang mabalanse ang init nito. Bagaman ang ating bansa ay may klimang tropikal, hindi gaanong mainit dito. Ito ang dahilan kung bakit maraming dayuhan ang nahahalinang pumunta rito.
Dagdag pa rito, sagana rin ang ating bansa sa mga dalampasigang may pino at puting buhangin. Nahaharap din ang Pilipinas sa maaring pagsabog ng mga bulkan. Ito ay dala ng pagkakaroon ng bansa ng malaking bilang ng mga bulkan, kung saan umaabot sa 355 dito ang di-aktibo, 22 aktibo, at 27 naman ang maaring maging aktibo. Kung mapapansin sa mapa, ang buong bansa ay nakahimlay sa Pacific Ring of Fire o tinatawag ding Circum-Pacific Seismic Belt, kaya maraming bulkan dito. Dahil dito, madalas ding nakaranas ng paglindol sa buong bansa. Sa katunayan, ang 90% ng paglindol sa buong mundo ay karaniwang nagaganap sa Pacific Ring of Fire. Bagaman ang pagsabog ng bulkan at paglindol ay fenomenong di maiiwasan at maaaring makasama sa mga mamamayan, may mabuti ring epekto ang pagkakaroon nito. Nagiging mataba ang lupa sa paligid ng bulkan, kaya maraming pananim ang tumutubo rito. Isang halimbawa nito ay ang lalawigan ng Albay. Ang susunod na pag-usapan natin ay ang solusyon sa suliranin. Sapagkat hindi na mapipigilan ang pag-ulan sa bansa, nararapat lamang na ang bawat isa ay tumulong para maiwasan ang masasamang dulot ng labis na pag-ulan. Nariyan ang pagtatanim ng puno upang makatulong na mabawasan ang init sa paligid. Pagbabawas ng basura sa pamamagitan ng sistemang reduce, reuse, recycle, at pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan upang hindi bumara sa mga kanal. Tuwing panahon ng tag-ulan, siguraduhing maayos ang bahay. May radyo na may baterya, kandila o emergency lamp. May sapat na imbak ng pagkain, gamot at damit upang mapaghandaan ang anumang pangyayari. Bilang paghahanda sa lindol, iwasang maglagay ng mga gamit na maaaring bumagsak. Alamin ang emergency exit at panatilihing walang balakid sa mga daanan. Magkaroon din ng emergency kit na naglalaman ng tulad ng nabanggit kapag panahon ng tag-ulan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.